lahat ng Panginoon niya. So, yan na-please Lord na bigyan pa siya ng panibagong araw. You know why? Because sabi nga ng prophet, it always please God na ang kanyang bride working sa ministry, doing a service for the naglilingkod, alang sa kanyang gawain, kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. So, sabi nga ng prophet, I believe na there was a quotation na sabi niya na hindi niya binibilang ang years sa atin kapag ililingkod tayo. Hindi tulad ng sa sanlibutan, pag hindi pa sumasampalataya, di ba? Lumala ng taon, tumatanda, pero hindi fruitful kasi. Ang point doon ng prophet, hindi nagiging makabuluhan, hindi na magiging mabunga ang bawat ako na dumadaan sa kanya, puro pagsalangsang sa Panginoon. Pero sa mga Christian, katulad natin sa born again, mahalaga ang bawat pagdaan ng taon. Kaya sa ng prophet, hindi ang kinakount yung maturity sa dito sa laman, ang kinakount niya yung maturity sa word. Kaya salamat sa Panginoon, palakpakan natin siya. Amen. At Diyos, walang pagtatagal, dala po muna tayo sa pagkaloob bago po tayo makuna sa mensahe. No? At piso ko matapos ito, mag-short natin sa pag-20 ng din. Kahit na 10 minutes, no? Pastor, 10 minutes. At magsasalita po ako. Tayo po ay umawit po ng awitin natin itong napakaligaya. Okay, napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmati. Ang nagkakaikat, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, diba't laging masaya. Ganyan nga ang buhay pag nasa Jesus, laging may galak at rina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo nagbabata. Hindi pinigitan at wala tampuhan, di nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi, sa Diyos na ating Ama. Pilitin niya tayo na magkakapatid upang magsama-sama. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umibig. Kaigin ang pagmata ng ganyang tanawin ng Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging na Diyos ay umibig. Praise God, hallelujah. Tayo po ay lahat, one more time para tayo mag-pray sa mga naliko. At praise God, tayo po ay lumulog tubig. Ilang Diyos, kapagalang Ama, salamat po Lord sa oportunidad na ito Lord, ang bawat isa sa amin ay pinagkaloob ng pagkakataon na magbahagi sa iyong gawain. Salamat Panginoon sa mga hanap buhay. Salamat Lord sa mga pinagkakitaan, mga anak Panginoon. Tunay nga na ikaw ay dakila sa kanilang buhay. Sapagkat kahit minsan hindi mo sila pinagkulang Panginoon. Kahit minsan tinugon mo at patuloy mong tinutuon ang lahat ng mga kahilingan niya sa kanilang mabuhay. Be it material things or anything Panginoon na hindi makasama sa kanilang pananampalataya ay pinagkakaloob mo Panginoon. Kaya ito Lord ang mga nalikom, ang bawat halaga Panginoon na ibahagi nila. Kaway ito Lord ay gamit sa iyong ministeryo pa sa ikalalaganap ng iyong mensahe at ebanghelyo dito sa Daco, Cavite. At patuloy mo rin pagpalain pa rin Lord ang mga anak mo na narito. Ang abundant blessings, ang kalusugan, ang manatili sa sambahayan ng bawat mga anak mo. Salamat po sa iyo. We give all the praise and all the glory sa pangalan ni Kristo. Amen. God, at tayo po ay kaupunan. Yan o. Siguro, nice mag-short lang before tawagin ko din sa survey. Kung sa natin ating video, mga kapatid, tumayo po tayo lahat. Sorry. Ilang pagkakas sa kanyang salita ay gusto natin dito sa yan. Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. No? Verse 20 sa Mateo 14. 14 at dito po tayo sa merong kabanata 14 talata 22. At ganito ang pagkasabi, no, mga kapatid, no, siguro Tagalog yan, Mario? O sige yan,
22 up to verse 32. At pagdakay, pinagmamadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at mag-una sa kanyang kabilang bayo hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. Verse 20. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin at nang gumabi na ay kanyang datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. 25. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naroon siya sa kanila na lumakad sa ibabaw ng dagat. 20. At nang makita siya ng mga alagad lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nagugulong kanan sila na nagsasabi, multo, at sila ay titigaw dahil sa takot. 23. Datapwat pagdakay nagsalita sa nila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong natakot. At sumunod sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang tumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niya malakas ang hangin at natakot siya, at nang siya'y malulubog ay sumigaw at nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. 31. At pagdakay, inuunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sa kanya sinabi, ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nagalindangan? 32. At pagkalulan niya sa daong at umimpit ang hangin. Amen. Praise God. Third two na yun, no, bro? So, tayo po'y panalihan mo ko muli. Amang banal, salamat muli sa oras na ito sa pagkabasa ng mga salita mo. Dalangin namin ang mga talatang ito ay muli mong gawing buhay sa mga puso. Langisan mo ang bawat sa maging abang lingkod mong gagamitin. At kaya din ang aming kapatid, Pastor Benji, patuloy mo kami pupusin ng mensahe, ganoon din ang mga makikinig. At nawa ito'y kapulutan namin ng aral sa buhay, Panginoon, sa ikalalago at katitibin ng aming pananampalataya at pag-ibig ko. Jesus Christ, we pray. Amen. Tayo makaupo na. So, nilid ako ng Panginoon, mga kapatid, na mangusap sa inyo tungkol sa, kasi narito tayo sa dagat kayo. Testimony on the Sea. 1964 po, pinulit ng ating kapatid, si Branham. At dito po, lalaki ng prophet, na nagkaroon ng testimonyo sa dagat. Pero tingnan nyo, on the sea. Di ba? On the sea kasi, yung eksena, mga kapatid, nandun sila sa daong, nandun sila sa dagat, at nandun ang Panginoon naglalakad, di ba? So, alam nyo mga minamahal, ang bride, hindi po siya nauubusan ng mga patotoo. Okay, say amen? Ang bride, punong-puno siya, at hitik-hitik siya sa patotoo at testimonyo sa Panginoon. Amen? Kaya nga, nabanggit ko kanina sa kaarawan, ang prophet sabi niya, hindi naglalagay ng taon sa piskal ang Diyos sa taong Kristiyano, kundi ang binibili ng Diyos doon yung time na ginugugol niya, Kristiyano yan, yung mga mabunga, yung bunga niya sa Panginoon, yung kanyang gawa sa Panginoon, yun ang pinakamahalaga. Hindi yung nagdaanan niya, hindi nakalipas. Kaya kung minsan, tayo, ang ginagawa lang sa libutan, di ba, yung bang tinitignan yung ating mga nakalipas, di ba, Pastor? Tinitignan yung ating mga kahinaan, tinitignan yung ating mga shortcomings, yung kung ano tayo. Sabi ng awit di ba? Sabi ng awit, sino ba ako? Sabi ako ay tinubos ng Panginoon. It's not what I am, it's not who I am, but what He has done. Di ba? Sabi ng, it's not what I've done, but because of who He is. Sabi ganun, di ba, ng awit, yung who am I, di ba? Kaya nga, naniwala ko mga kapatid, ang Diyos hindi po nauubusan ng mga pagbabahagi ng patotoo sa Panginoon. Hindi yung patotoo na, mga kapatid, na ako, simula ako na naging Kristiyano, lalo akong pinabas pag-attend. Simula nung naging Kristiyano ako, lalo ako naging pasagulero. Simula yun, mahirap yung patotoo gano'n, di ba? Habang tumatagal, ang patotoo mo, Pastor, simula nung ako yung tumagda sa Panginoon, natanggal ako sa mga